Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po uli ang inyong gabang lingkod, Johnny the Bagger, at live po tayo. So, balikan lang po natin itong sinabi ni paring Erwin Tulfo, ni Senator Erwin Tulfo, na breaking the law. Ito. Sapagkat, totoo naman po ito na nangyayari sa araw-araw. Okay? Pero bakit tila baga ang marami nating mga kababayan ngayon, aba, bigla ho silang naging stick dito sa Duralex, Sedlex. The law may be harsh, but it is still the law. Absolutely. Di ba? Batas ay batas. Okay? Pero may kasabihan rin po tayo, in every rule, there's exemption. Di ba? Ganon din po sa batas. May exemption yan. Now, ito kasi yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo dyan sa pagdinig. Ng pinag-uusapan dito ay yung early restitution na pilit na hinaharang ni Senator Marcoleta. Na it comes after the conviction. Is referring to the witnesses. So syempre ang ipinupush niya na maging makapasok sa witness protection program ng gobyerno ay ang mga diskaya. Diba? Pareho sila ni Bato, ganun din. At nakakapagtaka. Yung napakalaki ng kasalanan sa buong bansa natin ay gusto po nilang malibre sa asunto. Kung malilibre naman sana sa asunto dahil maraming maire-reveal na pangalan, di ba? Kung substantial talaga yung masasabi nilang mga info enough to convict those unheard names ng mga politikong buwaya na mga salarin dyan, aba, wala akong problema ron. Di ba? Na malibre sila sa asunto. Pero yung maibalik, yung nakaw, yung ill-gotten wealth na dapat sana'y nagamit sa pagligtas ng buhay ng mga Pilipino, ng mga ari-arian nila, ng mga pangarap nila, ng kinabukasan. Di ba? Dapat pong maibalik yan. Tingnan nyo po muna kasi. Tingnan nyo kapag nakapasok sa Witness Protection Program ng gobyerno, mawawala na po yung kanilang kaso. So nasaan mapupunta yung sinasabi ni Senator Marcoleta nyo na it comes after the court's decision. Di ba? Kasi sinasabi niya, pagkatapos hatulan, ang civil liability nito, yung magiging obligation nito, ay kaakibat nun. Tama po, pagmumultahin. Pagbayad ka ng danyos, ibalik nyo yung ganito. Totoo po yun. Kung makakapasok magkakaroon po ng, makakapasok sila doon sa Witness Protection Program, mawawala po yung criminal liability nila. Paano ngayon yung civil doon? Paano yun? Hindi na nga lilitisin ng korte. Paano yan? Diba? Kaya po, tama yung sinasabi ni Boying Rimulya na early restitution. Maagang pagpapabalik ng yaman na illegal na naipundar nila. Ganun po yung sinasabi niya. Now, ito po yung sinabi naman ni Erwin. Yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law. Yun, sometimes, you have to bend the law. Diyan na po siya ngayon, pinutakti ni Yari po ng mga legalistic, ng mga kunwari, talagang 100% absolute para sa kanila, yung Duralex, Sedlex. To be able to please the people, mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? You are right, sabi ni Boying. Yes, opo. Yes, sir. Yes, sir, di ba? Now, ang sabi nila, hindi raw po yan sanction ng
IBP, hindi raw tinuro yan sa eskwelahan. Sabihin ko nga ulit sa inyo, yan nga, natutunan ko yan sa eskwelahan mismo. I had a professor when I was in UE, nag-aaral ako ng pre-law during my college days. Kulang po kasi yung nasabi ni paring Erwin. Ang buo po nito, sometimes we have to bend the law, and bending the law is not actually breaking the law. Bibigyan ko po kayo ng example na yan po ay talagang nangyayari dito sa atin. Kasi po, kapag ang isang batas ay magdudulot pa ng mas iba yung pahirap, naku po, hindi na po maganda ang epekto ng batas na yan. Okay? Para po yan sa kaayusan, di ba? Para po yan sa disiplina, pero kung magiging matinding pabigat sa tao, kaya nga po inaamyendahan di ba? Tingnan, isa, yung 1987 Constitution natin, political dynasty. Anong petsa na? Hindi sinusunod ng kahit na sinong politiko. Di ba? Halos lahat, pati kabit. Kung mga kandidato, pag hindi na eligible yung isa. Hanggang sa sila-sila na yung naghahari. Kulang na lang magkaroon ng mga korona ang mga lintik doon sa kanilang lugar. Di ba? Na pinaghaharian nila na kung saan nagdarahop yung mga mamamayan, sila lang ang yumayaman. Di ba? Now, isa pa. Ito hong, di ba yung jeepney modernization? Di ba? May nakatakda pong time frame dyan kung kailan yan dapat. Alam niyo ho ba, overdue na tayo doon. Hindi po napapatupad ng gobyerno. Bakit? Tinitignan po nila na ano ang magiging epekto nito. Lalo na yung mga sasakyan na galing ng China, naku po, di ba? Yung mga modern jeepneys, naku po, lata lang pala, ang dadaling masira. Yung mga battery nila, ang daling bumibigay. So, hindi yun pinapatupad. Hindi rin naman po inabrogate, hindi rin naman po inamyendahan. Meron tayong batas dati, pagka-aproban nito, yung batas ng doble plaka sa motorsiklo. Di ba? Maraming motorcycle riders tinutulan ito. Pumasa yung batas na ipinanukala ni Richard Gordon. I like that law. I like that. Kasi magkakaroon ng plate number hanggang pati harapan Sticker lang naman ang ilalagay, dedecal lang naman para hindi lumipad. Diba? Mainam yun. Para paparating pa lang yung motor na nagamit sa krimen, makikita na ng mga tao, makikita na ng CCTV na ito na yung motor na naitimbre ang plaka. At dahil sa dami ng tumutol, and in order to place the motorcycle rider community, ano po ang nangyari? Pinirmahan ni dating Pangulong Duterte yon. Naging batas yun. Nung maging batas, na-publish sa dyaryo. Pagkatapos itong maging batas, hindi niya ipinatupad. Panahon na po naman ni PBBM nang ito po ay naibasura yung batas na yan. That's another example of law bent. Ito pa. Hindi ho ba kapag yung sa korte, yung mga mag-asawa na maghihiwalay, magdi-divorce, mag-annulment ng kasal, di ba? Ang ginagawa po ng judge doon, bibigyan muna kayo ng 6 na buwan, cooling off period. Meron nga dyan, kilala ko, nahawak niya na yung desisyon. Paghihiwalayin niya na talaga. Anong ginawa ng judge? Kinausap yung dalawang mag-asawa na huwag kayong maghiwalay. Kahit sa papel na lang kayo maging mag-asawa, huwag kayong maghiwalay. I-explain niyang maigi. At para hindi maipatupad yung desisyon na yun, yung judge mismo, pinunit niya yung kanyang desisyon. That's another law bent. Isa pa. Sino pong nakakakilala rito kay Judge Scarpio ng Providence, New York, sa US? Sinong nakakakilala ron? Hindi ho ba si Judge Scarpio, yung kailan lang namatay na 88 years old yata siya,
Yung mga, ayun, si Manibong Orense, hello sa iyo. O si Konnichiwa. Di ba? Ayun, si Macton Dane. No. Wala yatang Pilipinong di nakakilala sa kanya. Anong ginagawa niya? Hindi ba pag may pumunta roon, tatanungin niya, di ba, Barrio Alfresco, tatanungin niya, bakit, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nag-commit ng ganito? Bakit ka nag-overspeeding? Bakit ka gumilid? Ito yung traffic lights, nakapula. Bakit ka gumilid? At dumiretso ka pa? Sabi nung hindi naman ako talaga, hindi ako nagkaroon ng anumang violation sa buong buhay ko. Ngayon lang. Bakit? Kasi yung apo ko, ganito, ganyan. Kailangan kong dalhin sa ospital. Ganon. Tanong niya, how old are you? Nakita niya parang kasing edad niya. Sabi niya, and what was your work before? Sabihin ng tao, I was the former US Navy, ganon, or Marines. And I was assigned, usually pagka na-assign sa Pilipinas I was assigned to the Philippines. Oh, to the Philippines. Oh, you know what? Sabihin niya ganun. Yung nagawa mo, yung contribution mo para sa bansang ito, sa kapayapaan, kasiguridad na tinatamasa ng mga mamamayan, napakalaki ng iyong contribution para hatulan kita. Sabi niya, makabawi man lang ang bansang ito sa'yo. Case dismissed. Di ba? Ganun si Judge Carpio. Para po siyang si Haring Solomon. Di ba? Kasi po, ang pagpataw ng batas, kinakailangan yan na titimbangin mo kung ano ang magiging epekto. Kaya po meron tayong tinatawag din sa korte kapag nag-justify tayo ng ating depensa. May pumapasok dito na tinatawag na justifying circumstances. Katulad yung mama na nanaksak ng 15 anyos sa recto dahil nung panahon ng chaos ng September 21, lahat tinutumba. There is a video nung aktong pagsaksak niya ata yun. Parang sinuntok niya yung bata, yung lalaki roon. Katumba yung motor ng pulis. Sabi niya, lahat tinutumba na nila. Wala na, nagdilim na paningin ko. Kinailangan niyang depensahan yung kanyang ari-arian. So sa korte ngayon papasok po yan. Justifying circumstances. Titignan doon na kailangan ba niya talagang gawin ito as part of self-defense. Tapos naman, meron naman pong mitigating circumstances. Papababain yung parusa imbis na life sentence. Kaya lang because of the necessity at that moment, di ba? Sige, hindi na kita paparusahan ng mabigat. Makukulong ka na lang ng imbis na 40 anyos, 4 na taon ka na lang sa loob. Yung ganon. And then matanda ka na, GCTA na. Di ba? That's law bent. Ganun po yun. Di ba? Ang batas is restorative. Hindi po ito pansira ng kinabukasan. Na tipong, bulukin na yan. Hindi ho. Okay? Kaya ba't mo bubulukin kung, di ba, pwede mo naman tignan. Lahat ng mga tao nakakagawa ng mabigat na desisyon dahil po sa background ng nangyari. Yun po yung sinasabi ni Erwin. Hindi naman po sinabi ni Senator Erwin dito na lahat ng bagay na lang mag-law bend tayo. Hindi ho. Still, dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. Ito pa, classic example. Sino po rito yung mga motorcycle riders? Sino yung mga may kotse rito? Yung mga nahuli sa checkpoint o yung mga pinara sa kalye because you committed a violation or violations while you were driving. Diba? Ngayon, Joseph, makinig ka. Ngayon ganito, hindi ba sinasabi natin sa pulis, sa traffic enforcer, sa MMDA, anong unang ginagawa? Ito mga kapatid, bago nga pala tayo magpatuloy, please pakipindot naman po ng like button, libreng manood at makinig. I-share nyo rin po itong ating vlog for today. Now, going back, ano ang unang ginagawa kapag
pinara ka ng traffic enforcer. Bilang driver, bilang rider, ano ang unang ginagawa natin? Hindi ba? Una nating ginagawa, ano? A, magkamot ng ulo. B, magalit sa traffic enforcer. C, ilabas agad yung ating mga papeles. O deadmahin na lang sila. Makipag-away. Di ba ang una nating ginagawa, nagkakamot ng ulo? Sir, pasensya na po kayo. Boss, hindi ko po nakita yung traffic light nyo eh. O, ganon. Ako, pasensya na kayo, nakakasilaw po kasi. Nga, ganon. Diba? Yung sikat ng araw kasi nakatutok, di ko po manapansin. O, diba? Pagtingin niya, o nga ano, o, boss, pasensya na po kayo. Inabutan ng pera, tinanggap. That is low bent. Diba? Pero maling application ng low bent. Diba? Siyempre, hindi po tayo kayang intindihin ng mga DDS. Okay lang yun. Sanay na po tayo sa kanila. Diba? Pero naniniwala ako, ngayon lang nila yun hindi naiintindihan. Kunwari, pero pag dumating sila sa situation na ganyan, kailangan ng consideration. Yun eh. Pag tayo humihingi ng consideration o ina-apply ng gobyerno ang consideration, yun ang low bent. Okay? And again, bending the law is not breaking the law. Okay? Wala pong napaparusahan for bending the law. But if you break the law, then may parusa ka na. Diba? Oh, okay? Okay, so ngayon, ito naman po ang pag-usapan natin. Susunod, sino natin si Erwin. Ano yun, Tasha? Sir, ako, una kong ginagawa at sinasabi, itinatabi ko muna yung motor at sunod ko itanong, bakit? Bakit ako pinara, sir? Hindi ka magkakamot? Ako kasi pag napara ako tanggal ang helmet. Pagka kamot muna. Tapos anong problema, boss? Bakit po? Ganon. Sabihin sa akin ikaw ba si JDB? O ako po. Pa-picture naman, Sabi ko, paano nyo ako namukhaan? Paano hindi kita mamumukhaan hindi ka naman naka full face. Ay, nako. Okay, yan po yung masama yung breaking the law. 'Di ba? Hindi naman questionable yung bending the law. Ibig sabihin po yan, justifiable ang bending the law. Anong sinabi ni Erwin doon? Sometimes, 'di ba? Minsan kinakailangan natin. Sometimes we need to bend the law in order to please the people. Sabi pa kanya, di ba't mas mataas ang taong bayan, ang boses ng taong bayan? Totoo rin po yun. Dahil kapag tayo po ay nag-anarchy, na peste tayo sa batas, di ba hindi na natin sinusunod? Nire-reset natin ang gobyerno and then pinaamyendahan natin ang constitution, di ba? Binabago natin ang lahat. Ganun. Okay, pag-usapan naman natin yung isa pa. Alisin na natin.